Alam niyo mga sanggay, sobrang, alam niyo, nagulat ako dito sa pasabog ni Vice President Sara Duterte nung ma-interview po ito. Ngayon mga sangkay, eto sobrang matatawa kayo dito sa sagot, sa mga pinagsasabi niya mga sangkay. Kasi, ano ba yun? Hindi ko alam kung binobola niya yung mga tao o talagang wala siyang alam sa mga nangyayari ngayon. Okay, eto na nga mga sangkay. Tingnan po natin ito kasi, Diyos mo, Marimar, nagulat ako. Kasi mga sangkay, ito mga sagot ni VP Sara, para po siyang parang hindi po niya nakikita yung realidad, mga sangkay. Pastilan, Diyos mio, Marimar. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy at usapan, mga sangkay, ang pambihira mga sagot ni VP Sara. Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Eto na. Siguro naman, ito kasi yung video na to. Kalat-kalat po ito sa social media. At ngayon mga sangkay, pag-usapan po natin. Kasi sabi ng caption nito, ibang klase talaga ang laman ng utak nito. Ako, wala akong problema kay VP Sara. Wala akong problema. Pero naeengotan lang ako kapag may nakikita akong ganitong klaseng mga sagot. Okay? Sorry. Sorry na. Ako na po hihingi ng pasensya. Pero ito, pakinggan po natin. Napakadali magpadala ng eroplano eh. Ito ito pong interview, tinanong siya kung about po sa rescue mission para po sa mga OFW na naiipit sa digmaan sa Middle East. Ito yung sagot niya. Mga sangkay, unrealistic po talaga. Ewan ko tingnan niyo to. Alam mo, napakadali magpadala ng eroplano eh. Napakadali magpadala ng eroplano. Sabi niya, panoorin po muna natin po. Sa totoo lang, alam niyo ba nung COVID na panahon, madami ang na-stranded na mga tiga Davao City dito sa Manila? Napakadali. Nagkontrata kami ng commercial airline. Sabi namin, isasakay namin sila lahat, babayaran namin kayo using COVID funds. So, ilang beses namin ginawa iyon. Nangontrata kami sa commercial airlines, lumipad yung commercial airlines, doon sinakay lahat ng na-stranded na tiga Davao City na cleared na magbiyahe or inallow na doon mag-quarantine sa Davao City, nilipad namin. Hindi lang 100, hindi lang 200 na mga individual ang nilipad namin noong panahon na yon. At hindi lang mga tiga Davao City. Meron pa kaming iba na kapitbahay lang ng Davao City pero sabi namin, sige sumakay na kayo, basta mag-quarantine lang kayo according to sa sinabi ng doktor dito sa labas ng Davao Airport. Tapos pwede na kayong magsiuwian kung saan. Hindi ganyan kahirap magpadala ng eroplano kung saan mo gusto kumuha or mag-rescue ng tao. Naknunto ko yan. Guys, kumpara natin pandemic versus gera. Gera to salitang gera pa lang, digmaan, alam nyo na malaki ang kaibahan. Nung pandemic, wala pong mga lumilipad na mga missile. Wala pong lumilipad na mga warplanes. Wala pong lumilipad na drones. Ano yun mga sanggay? Bakit kinumperan niya? Biruin nyo napakadali sabi niya. Napakadali lang rescue. Magrenta ng mga private plane para i-rescue yung mga kababayan. Seryoso ka ba? Middle East? Sinara nga mga sangkay yung airspace, di ba? Ibig sabihin, bawal lumipad. Ibig sabihin, sarado. Wala kang makikita doon na palipad-lipad na kasi baka tamaan.
Hindi po pwede yun. Kasi, ito, may nangyari nga po, mga sangkay. May isang eroplano, papunta na sana sa Dubai. From Italy po ata yun, mga sangkay. From Italy to Dubai. Ngayon, may sakay po tayong kababayan doon, isang artista. Dapat papunta kasi sila sa Dubai from Italy. Di ko na mapangalanan kung sino. Ang ginawa nila, nung nalaman ka agad na pumutok ang digmaan at delikado ang sitwasyon, itong eroplano na to, imbis na lumapag doon, bumalik. Bumalik siya, mga sangkay. Ganun ang nangyari. Kaya ngayon, mga sangkay, ang posible lamang pong paraan para sila ay makaalis doon, kailangan nilang lumipad papuntang Europe. Ang pagkakaalam ko, kailangan nila mag-transfer to Egypt. And from Egypt to Europe, Europe to your own country. Ganun na po mangyayari. Halimbawa, Philippines. Kaya nga lang, sobrang pricey po talaga. Mahal po kapag ka ganun. So, ganun po ang realidad. Pandemic yun eh. Bakit ako sabi ko wala kang problema kay VP Sara? Gusto ko lang talaga makita na matalino siya. Kaya niyang dalhin ang Pilipinas sa magandang sitwasyon. Pero, COVID, gera. Alam niyo, malaki ang kaibangan niyan. Paano? Halimbawa na lang, magpadala doon ng eroplano. Paano kung tamaan yun? 'Di ba? Anong mangyayari? O, DCC sa gobyerno. Headline yun, 200 katao na deads kasi nga tinamaan ng ganito. Yung sinasakyan. Alam niyo, minsan naisip ko nung napanood ko tong video na to, sabi ko, parang gusto ko tuloy maging presidente na si VP Sara. Nang sa ganun makita natin yung sinasabi niyang napakadali gawin ito. Mga sangkay. Sorry, minsan gusto kong iboto si VP Sara. To prove kung ano talaga ang kakayahan niya. Kasi parang mga sangkay, parang, alam niyo yung sinasabi po niya, parang, easy lang yan eh. Easy lang yan eh. Kaya natin gawin yan. Padala ng eroplano doon. I-rescue yung mga kababayan natin. Di na okay na. Di po ganun kadali yun. Gera po yan eh. Magkaiba po kasi ang gera sa COVID. Ang COVID, mga sangkay. Alam nyo po na mga ano po yun, mga sangkay, yung pandemic po yun eh. I mean, delikado din. Pero walang mga lumilipad doon ng mga missile. Wala pong mga nagdadaan ng mga drone na pang-atake, mga sangkay. Wala pong ganun. Di po ba? So, common sense sana. Ewan ko ba? Ito, tingnan po natin yung mga komento ng mga kababayan natin. Ay, nako. O, ito. GG ka, Sara. Padala ka dito ng eroplano. Tingnan natin kung makapasok yan. Wala nga. Hindi ka makakapasok dun. Paano kung magpapadala ng eroplano? Ayan o. Kahit kaya sa airport ng Kuwait, diba? Lahat po yan sa Middle East. Kuwait International Airport is currently under severe operational restrictions due to regional security concerns and reported drone strike that caused damage to Terminal 1. Malabo nga. Hindi ka, kahit magrenta ka pa ng sandamakmak na mga eroplano, saan ka lalapag? Doon sa lalapag ka doon sa kalsada nila. Diyos mo yung marimap. Di gawin mo, napakadali lang naman pala. O, sige, ganun, yun ang challenge. Gawin nila. Di ba? Pilipinas yan, tanga, di ba? Tangga, di ibang bansa. Ano ba naman yan? Ayun yung comment nyo. Anong ginagawa mo ngayon? Dapat tulungan mo ang government. Madali lang pala. Di gawin mo na. Ang talino mo talaga, sobra. Hoy, magkaiba ang COVID at gera. Anak lang to, mga sangkay. Layo naman kasi talaga. Tabogo talaga. Airspace, bilhin mo, Sara. Bonak, sabi dito ni Debbie. Gawin mo. Ako, mga sangkay. Ako, hindi naman po ako masyadong kay VP Sara, yung masyadong critical na umatake. Hindi po ako ganun. Kaya ngayon tawag ko pa rin sa kanya, Vice President, di ba? Because I respect VP Sara. Pero ayun na nga po, mga sangkay. Kumbaga, hindi ko lang ma-imagine. Kaya ba yun? I-rescue yung ganun? Hindi po. Saan ka lalapag? Sa bubong ng eroplano? Sa bubong ng ano tawag dito? Airport? Isarado nga yung airspace nila. Paano ka lalapag doon? 'Di ba?
Unless kung gagawa ka ng sarili mong ano doon, territory, o lalanding ako dito. Aray ko. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito pa isang kay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. And then, kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.